Hoy, Merry Christmas! Kayo ba'y nagpatugtog na? Okay. Praise the Lord. Nung Sunday po, wala na naman ako, kaya yung apo ko, tinatanong kung fired na daw ba ako dito sa, bakit daw madalas akong wala, ako daw ba'y fired na dito sa church, Pag-pray niyo po ang mga LGF churches kasi may mga inaayos po tayo, 2 sa Orani, tsaka 1 sa Mabatan. No? Kaya pabigla-bigla, wala po ako. Maayos naman po to. At tungkol lang sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga officers saka ng mga pastor. Okay, at diretso na tayo sa mensahe ng Panginoon. Ito daw September, sabi ng mga matatanda, taghirat ba? Tagtuyot? At dry season? Pero alam natin sa mga anak ng Diyos, walang dry season. Amen? Pati yung mga kasabihan na yon, yung mga bagay na yon, ay hindi na natin pinapaniwalaan. Okay. Title ng ating message is Something Far Better. O, sinong makaka-English po nito? Meron siyang load na 10 piso. Sinong makaka-Tagalog pala? Something far better. Isang bagay na, sino magaling? Higit na o malayong mabuti. Higit na mabuti, malayong mabuti. Pwede na. Ano kaya to? Lalong mabuti. At tayo daw, pag kinukumusta, mas magandang sagot yung lalong mabuti. Hindi lang basta mabuti, kundi lalong mabuti. Minsan ang tao sumasagot siyang, mabuti naman po, kahit na may sitwasyon, hindi mabuti, sasabihin, mabuti. Habagkat naniniwala tayong na mas nagdudulot po ng hindi maganda kung magsasalita tayo ng against sa ating pananampalataya o negatibo. Ano ba maganda isagot? Ito, pasama ng pasama. Ito, palugmok ng palugmok. Ito, pabaon ng pabaon. Di ba hindi magandang pinapakinggan? Kaya pinakamagandang sagot ay lalong mabuti. Kumusta po kayo? Lalong mabuti, Pastor. Lalong mabuti. Okay, something far better, mga kapatid. Refresh muna tayo. Ulit, mga kapatid, ang cross ni Jesus, yung nangyari 2,000 years ago, ayan ang pagitan, mga kapatid, ng Old Testament tsaka ng New Testament. Si Jesus napako na 2,000 years ago at pinapaniwalaan 6,000 years ago na yung nakaraan or 4,000 years ago yung Old Testament, 4,000. Pero ano kaibahan ng Old sa New, mga kapatid? Ang Old ay tipan na para sa Israel lang. Bagamat tayo ay naglolo din, sumunod din sa Ten Commandments, nasakop tayo ng mga Kastila, dala ito ng Katoliko. Pinapalagay pa nga yan sa bakuran, sa gate, yung Ten Commandments, mga kapatid. Kaya nasakop din tayo, mga kapatid. Pero sa bagong tipan, lahat po ay kasama. Sa lumang tipan, si Moses po ang mediator o tagapamagitan. Sa bagong tipan ay si Jesus na. Wala na si Moses, patay na po siya. Luma na po siya, obsolete na po siya. Ang dala ni Moses ay law, ang dala ni Jesus, biyaya. Amen. Bakit pinag-aaralan natin yan, Pastor? Importante po yan, mga kapatid, sa ating nilalakarang buhay araw-araw. Malaki ang kinalaman ng mga pinapaniwalaan mo sa buhay mo, mga kapatid. Pag masama ang pinapaniwalaan mo, nako po. Teka muna, bago ba yung mikropono natin? Parang ang bigat, Bago ba to? Okay, talaga naman, pinagpapala na tayo.
Mga kapatid, Hebrew 8:6 na po tayo. But Jesus, sabi rito, has now obtained a superior ministry. Huwag ko kayong mag-alala. Ihimay natin, tatagalugin yan. And to that degree, He is the mediator of a better covenant. Kapatid, napakapalad mo. Bakit? Pinanganak ka, nabubuhay ka ngayon sa isang tipan ng Diyos na much better, which has been established on better promises. Tingnan natin sa Tagalog, ngunit ngayon si Jesus ay nagtamo ng higit na dakilang paglingkod. Dali kasing naglilingkod sa Old Testament. Mga saserdote, pariseo, ang daming naglilingkod. No? Piniplease nila ang Diyos, pinipilit nilang bigyan ng lugod ang Diyos. Pero si Jesus daw, after the cross, o sa cross, ay nagtamo ng higit na dakilang paglilingkod sa Diyos, yamang siya'y tagapamagitan ng isa't tipan na higit. Tingnan niyo yung mga salitang higit. No? Hinighlight ko po ito. Higit na dakilang paglilingkod, tapos higit na mabuti, tapos ang tipang ito'y natatag sa lalong mabuti. Dapat higit din po yun. Higit na mabuting pangako. Okay? Hebrews 8:7. Kasunod po kayo. Sayang po ito. Sapagkat kung ang unang tipan, yung Old Testament, ay walang kakulangan. Ayan, no? Hindi na sana naghahanap pa ng lugar para sa ikalawang tipan. Mas malinaw po sa English. If there had been nothing wrong with the first covenant, kung walang mali, ibig sabihin, merong talaga. Kaya huwag na tayo mag-old. Hindi ko ibig sabihin, huwag nyo ihalo si Moses. Babasahin pa rin natin ang Old Testament. Pero huwag nyo haluan ng Moses ang inyo pong pagsunod sa Panginoon. If there had been nothing wrong with the first covenant, there would have been no need for a second one. Hindi na kailangan si Jesus. No? Katunayan kung naipakilalang mabuti ni Moses, ang Diyos Ama, kumpleto at perfecto ang kanyang pagpapakilala, hindi na kailangan si Jesus. Sapagkat si Jesus di lang pinako. Ang purpose ni Jesus para ipakilala ang Diyos Ama. Kasi hindi kumpleto ang pagpapakilala nila Moses, mali-mali pa yung pagpapakilala nila. Okay? Alam niyo po bakit, Pastor, tipan, Old Testament, New Testament, bagong tipan, lumang tipan? Kasi, alam niyo mga kapatid, blessing sa atin na ang Diyos, itali niya yung sarili niya sa isang tipan. Ang tipan po kasunduan yan, no? Pumasok ang Diyos sa isang tipan na wala siyang magagawa kundi pagpalain tayo. Amen? Para ang Pilipinas at Amerika, sino man daw ang gumiyera sa atin, nakatali ang Amerika kasi may kasunduan na tulungan tayo. Amen? Mga kapatid, ganun din. Ang tipan, ibig sabihin nito, para mapanatag ka, maniwala ka, nagagawin ko talaga pagpalain kita, o sige, covenant tayo, tipan tayo. Amen? Kaya ang Diyos walang magagawa talaga kundi pagpalain. At gusto naman niya yun, i-bless ka niya. Amen? Pasaganahin ka niya. Lahat ng mabubuting, kasi grabe to, tipan na naitatag sa mabubuting pangako. Wow to, mga kapatid. No? Ibig sabihin, may package doon sa tipan na yun. At sa loob ng package na yun, mga kapatid, nandun yung mabubuting pangako ng Diyos para sa iyo. Ready na po ba tayo? Okay, mga kapatid. Ngunit ngayon si Jesus, ito lang naman tayo. Ganito kami gumawa ng mensahe, kami mga pastor. Ngunit ngayon si Jesus, anong sabi? Ay nagtamo ng isang naka-highlight. Uunahin natin yan, higit na dakilang paglilingkod. And then, tipan na higit na mabuti. Sumunod, lalong mabuting pangako. Okay, tanggalin natin yan. Yan. Tanggalin din natin to. Saka yun. Ayan po yung, meron tayong 3 puntos na pagsasaluhan ngayong umaga. Mga kapatid, ngunit ngayon si Jesus nagtamo, number 1, higit na dakilang paglilingkod. Number 2, tipan na higit na mabuti. Number 3, lalong mabuting pangako. Mga kapatid. So dito tayo sa number 1, higit na dakilang paglilingkod. No? Si Moses po naglingkod sa Diyos, mga kapatid. Hello, nakikinig po kayo.
Pati na yung mga, sa Old Testament may tinatawag na mga saserdote, mga naglilingkod sila sa templo, tapos meron silang pinakamataas na saserdote. Yun yung high priest. Yun ang tinapatan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Sabi rito, because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Alam niyo ba ang priesthood na mamagitan niyon? Sa lahat ng kailangan ninyo, ng mga tao noon, siya yung nagdadala sa Diyos. Sa lahat ng pangailangan, dinadala niya, tinataas niya sa Diyos ang lahat ng pangailangan ng tao noon. Pero si Jesus, mga kapatid, nasa kanan ng Diyos. Hindi siya tumitigil na mamagitan para sa atin. Because He lives forever. Hello? Amen? Kasi yung mga priesthood noon, temporary lang, nangangamatay po sila. Nangangamatay po sila, mga kapatid. Pero ang Panginoong Hesus sabi diyan, dahil siya nabubuhay magpakailanman, mamamagitan siya atin magpakailanman. Amen? Hallelujah. Meron kang baker, kapatid. Gusto ko ipasilip sa inyo ang templo sa Old Testament. Nakatingin po kayo? Yan yung loob ng templo sa Old Testament. No? Ang tawag dun sa nakatayo na yon ay mataas na saserdote or high priest. Sa harap niya, merong kurtinang makapal. Napakakapal. 1 metro yata yung kapal. Yung nakakita na kayong tela, 1 metro ang kapal. Mga kapatid. Kasi sa kabila nung tela na yon, nung kurtina na yon, nung tabing na yon, nandun yung 10 utos ni Moses. At pinapaniwalaan na doon bumababa ang presensya ng Diyos. Ang tawag po doon sa lugar na yon ay kabanal-banalang dako. Grabe, no? Itong kinatatayuan ng high priest ay banal na dako lang. Pero yung sa kabila, yung nasa loob na yung sa dulo na yon, ang tawag po ay Holy of Holies. Kabanal-banalang dako. So merong banal na dako, merong kabanal-banalang dako. At ang tawag ng mga Israelitas, mga kapatid, doon, sa kabanal-banalang dako ay langit. Langit. Pag naintindihan nyo to mga kapatid, mapapanatag kayo. Bakit? Doon sa sinasabing mawawala daw ang langit at lupa, magugulo ang mundo. No. Yan po ang tinitingan nilang langit at lupa noon sapagkat ang kinatatayuan, yung banal na dako, yan po yung earth. Kaya sabi ni Jesus, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Wala na po yan. 40 years after ni Jesus, ipakot mabuhay, giniba na po yan. Nilusog ng Romans, nasunog ng Jerusalem, na wala nga yung langit at ang lupa. Mga kapatid, ang gawain ng high priest, makinig po kayo, ang gawain ng high priest, mag-alay ng mga sakripisyo para sa mga tao. Araw-araw yan. Minsan hindi na siya kasi marami pa siyang mga assistant eh. Na? May magdadala ng kambing, may magdadala ng toro, may magdadala ng baka, may magdadala ng tupa. Personal na kasalanan ng bawat tao. Kaya maghapon, madugo niyan eh. Na? Pero pagdating doon sa kabanal-banalang dako, mga kapatid, minsan lang pumapasok yung high priest doon. Tingnan niyo mabuti ha, mga kapatid, sapagkat mamaya makikita natin kung anong pinasok ni Jesus. Paano siya nakapasok dito? Minsan lang 1 taon pumapasok yung high priest. At ang dala niyang dugo o handog para sa kasalanan, hindi ng isang tao, kundi ng buong Israel. Once a year lang yan. Pero daily, pati siya naghahandog ng sarili niyang kasalanan sa Diyos. Nagpapatay din ng hayop para mapatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan. Gets niyo po? Nakakasunod po kayo. No? Dinadahan-dahan mo po, mga kapatid. Once a year lang. Ang problema, alam nyo, pag may sablay, may sapit, halimbawa, nung gabi napatagay yung saserdote, o basta meron siyang na medyo nakagawa siya ng kasalanan. Mga kapatid, pag pumasok sila sa kabanal-banalang dako, patay po sila. Nakapagtataka. Meron silang tali sa paa. At mga sa laylayan ng kanilang damit ay may mga maliliit na kumakalimbang. No? Kapag pumasok siya doon at wala nang naririnig na kalimbang,
Ay, dito, tigok ang high priest. Sa kaya galing to kagabi, napainom siguro. Hindi siya karapat-dapat. Kaya hahatakin po nila. Hahatakin po nila. So, kailangan lagi ang high priest ay malinis, karapat-dapat. Apakadelikado, no? Mataas na ang katungkulan niya sa buong Israel, pero napakadelikado ng kanyang misyon. Siguro pag alam niyang, alanganin na siguro pumasok yun, baka napipilitan na lang pag aram niya may sablay siya. Mga kapatid, ganun nung Old Testament, ganun, mga kapatid. Hebrews 10:11. Araw-araw, na ginagampanan ng pari ang paglilingkod. Paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog. Na hindi naman, kailanman nakakapawi ng mga kasalanan. Di naman pala. Hinayaan lang ng Diyos yung maggaganon sila. Kasi ang teorya, mga kapatid, noong Old Testament, parang natatakpan lang ng dugo. Temporarily. Pero hindi talaga nalilinis ang tao. Hindi napapatawad ang tao. Kasi ang dugo ng hayop talaga hindi makapaglilinis sa tao. Linawin niyo po yun. Malinaw po yun. Kung minsan meron pa akong nakikita mga gano'n, papagawa ng bahay, nagpapatay sila ng may mga gano'n Para saan kaya yun? Alam niyo tungkol doon? Papatibay ba ng pundasyon yun? Papatibay? O may kinalaman ba yun? Nagpapatay sila Nagpapatay sila. O baka yung mga naunang nanirahan sa lupa na yun, hinihingi nila ng tawad. Pwede rin. Baka yung mga naunang nanirahan sa lupa na mga balas, mga may sumpa. Kaya nag-aalay ng dugo. Ganun yan Sari-sari pinapaniwalaan natin. Mga kapatid, pero sa Old Testament, hindi talaga napapatawad ng tao. Natatakpan lang. Natatakpan lang, mga kapatid. Okay, sa panahon ni Solomon, sapagkat nilusob ang Israel, time ni Solomon, mga kapatid, sa time ni Solomon, yan na po. Yan na po ang templo. Wala na rin sa Israel ngayon yan. Yan ang giniba noong 70 AD. Yan ang sinunog noong 70 AD. Kaya natigil na yung paghahain Time ni Solomon, ganyan na po. Sapagkat sari-saring hari ng mga bansa ay nag-alay sa kanya ng mga ginto, ng mahaling bato, para maitayo yung templo. Pinangarap ni David na maitayo ang templo ng Diyos. Pero hindi siya nakapagtayo. Ang nakapagpatayo, yung anak niya si Solomon. At ganyan na po kakonkreto, kaganda noon, yung templo nila. So kung makapal ang kortina noon, yung tabig, mas makapal yan. Mas modernong tela na ang ginamit yan, mga kapatid. Huwag po kayong bibitiw, mga kapatid. Nandyan pa rin yung curtain, yung tabing na yan. Nahahati pa rin yan sa kabanal-banalang dako at banal na dako. Pero nung time ng Panginoong Hesus, nung napako siya, mga kapatid, ano daw ang nangyari? Yung kurtinang napakakapal, yung tabing na yun na napakakapal, wala namang pumupunit, wala namang sumisira. Ang sabi ng talata, at ang tabing sa templo ay nahati mula itaas, pababa, hindi mula baba hanggang sa itaas. Sapagkat wala pong taong kayang punitin ito, magtulong-tulong man sila, na mula taas, pababa, mga kapatid. Wala. Yun ang isa sa kamanghamanghang nangyari habang nakapako ang Panginoon sa krus. Nung sabihin niyang naganap na, it is finished. Ano ang finish doon? Yung mga paghahandog. Wala na rin kabanal-banalang dako. Lahat welcome na. Sapagkat lahat ay nahugasan na ng kanyang banal na dugo. Tigil na ang paghahandog. Lahat ay makakalapit na sa presensya ng Diyos. Amen? Ang daming hindi nakakaunawa nitong tabing na ito. Sapagkat ang ginawa ng relihiyon ngayon, tinahi nila yung kurtina. Winarak na nga, sinira na ng Panginoon,
Pero tinatahi pa rin ng relihiyon ngayon. Ang daming mga kondisyones sa church. Ay, hindi ka pwedeng gamitin, hindi ka magagamit, hindi ka pwedeng tumugtog, hindi ka pwedeng magpakanta, hindi ka pwedeng magkaroon ng ministry, hindi ka bagay dyan. Dapat malinis ka, karapat, dapat ka, no, banal ka. Mga kapatid, Moses po yun. Ha? Moses po yun, hindi po Jesus yun. Winawalang halaga natin ang paglilinis na ginawa ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Ngunit si Kristo, ayun na, si Kristo ay naging pinakapunong saserdote ng mga magandang bagay na darating. Siya ay pumasok, saan? Sa higit na mahalaga at lalong ganap na tabernakulo na hindi ginawa ng mga kamay ng mga tao at hindi ito bahagi ng nilikha ng tao. Mga kapatid, larawan lang ng langit yung kabanal-banalang dako. Ang pinasok ng Panginoong Hesus, yung mismong presensya ng Ama, yung mismong langit, yung totoong langit, na ang sabi rito, hindi ito, yung templo gawa ng tao yon. Yung sa langit, yung langit talaga, yung kinaroroonan ng Diyos Ama, hindi yun gawa ng tao. Hindi yun gawa ng mga kamay ng tao. Pinapakita rito yung higit, yung far better, something far better na ginawa ng Panginoong Yesus. Nakukuha po ba ninyo? Ako po naglalagay ng mga picture, talagang gusto ko maintindihan nyo po talaga ang pinasok ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, pumasok siya. Bakit siya pumasok? No? Tumigil muna tayo. Dito ko naalala, merong pangyayaring nung mabuhay na maguli ang Panginoong Yesus. Lalapit sa kanya si Maria. Si Maria ba o si Marta? Sabi niya, huwag mo muna ako hawakan. Pupunta pa ako sa aking ama. Yun ang talata, hindi ko maintindihan. Huwag mo muna akong hawakan. Pupunta pa ako sa ama. Gets niyo po yan, mga kapatid. Nung pagkabuhay niya magulit, hindi ko mag-gets yun. Hindi ko maintindihan. Pero pinapakita nito, napapasok siya doon sa kabanal-banalang dako, yung totoong langit na, mga kapatid, kailangan niya talaga kalinisan. Amen? Ayaw muna niyang magpahawak, no, sa mga tao. Okay? At nang naganap na niya ang walang hanggang katubusan, pumasok siya sa kabanal-banalang dako ng minsan lamang. Amen? Yung high priest, araw-araw, paulit-ulit ang paghingi ng tawad. Si Jesus, once and for all. Forever. Kapatid, pumanatag ka. Hallelujah. Magpakailanman. Sabi ko nga, Pastor, bakit natin tinuturo yan? Kasi para lumaya tayo sa sin consciousness. Habang ikaw ay merong sin consciousness, lagi kang malungkot sa lahat ng pagkakamali mo at lagi kang nakakagawa ng sin. Kasi sin conscious ka eh. Pero kung ikaw ay conscious na pinatawad na ng Panginoon at malinis karapat dapat sa Diyos ang lalabas sa iyo. Hallelujah. Righteousness. Amen. Holiness. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kunin natin itong pangalawa, mga kapatid, tipan na higit na mabuti. So, yung pagiging high priest ni Jesus, much better. No? So, tipan na higit na mabuti. Ano itong tipan na ito na higit na mabuti? Ngunit pagkatapos niyang maghandog ng isang hain lang talaga para sa mga kasalanan magpakailanman. Grabe ito, Si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan, lahat ng tao, at itong bayad niya daw ay magpakailanman. Minsan lang, pero magpakailanman. Siya'y umupo sa kanan ng Diyos. May power din itong pag-upo, mga kapatid. Bakit? Yung lahat ng nauupo, nagpapahinga. Tama po ba ako? Ayan, pahinga kayo. Ako nagtatrabaho dito sa harap, mga kapatid. No? Ang mga sa templo, wala pong sopa doon, walang sopa. Walang ratan na upuan doon, mga kapatid. Walang kutsyon na upuan doon. Wala mismong bangko doon. Bakit? Kasi hindi napapakot. Araw-araw yung mga pari doon na maghandog ng kasalanan. Maya merong dumarating. No? O, mano ka? Ano kasalanan mo? Di ba pinakita natin doon, nilelehem sila yung mga tupa.
nagnakaw po ako ng sinampay eh. O sige, lay hands mo na. Yung tupa. Ano ha? Tapos sa halip na siyang patayin, papatayin yung tupa. No? Tapos madugo yung maghapon sa templo, mga kapatid. Araw-araw, paulit-ulit, mga kapatid. Pero si Jesus, grabe, minsan lang, tapos magpakailanman. Amen? Minsan lang, magpakailanman. Ito ang truth. Ano ang truth, Pastor? Ang kapatawaran ng kasalanan mo ay minsan lamang at magpakailanman. Hindi ito hulugan. Amen. Huwag mong gawing hulugan o ano ba yung mga ibig sabihin, hinahati-hati mo yung once, hanggat hindi ka nakakalaya sa paniniwalang dapat ay araw-araw kang pinapatawad ng Diyos, mga kapatid. Mapapagod ka lang, mga kapatid. At hindi ka lalaya. Hindi mo makikita ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Hindi malaki ang tingin mo sa pag-ibig. Hindi malaki ang tingin mo sa pag-ibig. Maliit lang ang tingin mo sa ginawa ni Yesus. Ini-small mo yung ginawa ng Panginoong Yesus. Kung iniisip mo, pinapatawad ka niya araw-araw. Mga kapatid. Hello? Amen? No? Hindi, wala. Sino rito yung araw-araw humingi ng tawad? Matagal tayo doon sa ganoon. Na? Panginoon, nagawa ko na naman. Talaga na po ito, Panginoon. Talaga na po. Hindi na po. Nagawa na naman. Panginoon, last na po ito. Last na talaga. Ito na talaga ang last. Hindi ko na po uulitin. Mga kapatid, hindi ka makakatakas dyan. Huwag ka nang magsasabi ng last at ito na yung huli. Lalo ka lang nagkakasala, mga kapatid. Amen? Yung lalo mong iniiwas. Kasi kung ano yung bawal, pansinin po yun, ewan ko ba kung bakit ang tao ay attracted sa mga bawal. No? Kung saan may nakasulat na bawal umihi, mapanghi doon. Mapanghi. Ano? Tama po ba ako? Pumunta naman sa bawal magtapon ng basura. Pagkadami-daming basura, bawal magtapon ng basura. Doon maraming basura. Nung ibigay ni Moses yung 10 utos, bawal pumatay, nagpapatayan. Bawal magsinungaling, daming nagsisinungaling. Tao, tingin niya sa sarili niya, makasalanan, marumi. Pagka ganun, tingin mo sa sarili mo, wala ka ng pag-asa. Tingnan mo sarili mo na malinis na, pinatawad na, at ang lalabas sa buhay mo, puro kalinisan, kabanalan. Bakit? Iyon kasi ang pinapaniwalaan mo sa sarili mo. Amen? Amen? Balakbakan natin ang Panginoon doon. Hallelujah. No? Sapagkat, sa magitan ng isang hain lang, sabi niya, ginawa niyang ganap. Mga kapatid, nung mag-hain si Jesus, pakinggan mo to. Nung mag-hain si Jesus, hindi ka lang pinatawad. Ano yung naka-highlight? Ginawa niya, alam niyo yung ganap? Ginawa kanyang ganap. Ano magandang English ng ganap? Ganap. No? Perfecto. Karapat dapat. Amen? Ganap. Minsan nagpipray tayo. Ako sinawaan ako noon eh. Minsan, lalo na nung bago-bago akong pastor, palaging mag-opening prayer yung nagpapa. Panginoon, gawin niyo po kaming karapat dapat. Linggo-linggo na lang, ginagawa na lang silang kaming karapat dapat. Gawin niyo po kaming karapat dapat. Gawin niyo pa ulit-ulit. No? Tapos labasan na, uwian na, hindi na naman karapat dapat. Lulis, hindi na naman karapat dapat. Linggo na naman, Panginoon, gawin niyo po kami karapat dapat. No? Hindi ka lang, mga kapatid, another truth. Truth, ang pagiging ganap mo ay minsan lang at magpakailanman. Amen? Minsan lang magpakailanman. Ginawa kang ganap ni Jesus. Ganap ka na. Kaya pilitin yung may ganap kayo palagi.
Mga kapatid, yung iba naman, no? Ganap ng ganap. Mga kapatid, ibang ganap po ito, mga kapatid. Hallelujah. Minsan lamang at magpakailanman, mga kapatid. Kaya ito pa. Pinagpuyatan ko to, mga kapatid. Lumang tipan doon. Hanggang sa panahon ni Adan. Lumang tipan. Bagong tipan, ayan, bagong tipan. Doon. Ang pagitan, yung nangyari sa bundok ng Kalbaryo. Sa cross. Ayan po yan. 2,000 years ago, may nagbayad na ng ating kasalanan. At ginawa niya ito once and for all. Once para sa walang hanggang nakaraan, hanggang panahon ni Adan. Once hanggang sa walang hanggang hinaharap na ipapanganak. Once lamang at magpakailanman at para sa lahat ng mga nabuhay hanggang sa panahon ni Adan at sa lahat ng tao, mabubuhay pa. Amen? Tayo kasi, ang concern ng maraming relihiyoso ngayon, Pastor, pati yung hindi ko pa nagagawang kasalanan, o linawin nga natin to. Ang tawag nila future sin. Yung halimbawa, magkakasala ako sa, anong araw ba ngayon? Linggo. Halimbawa, Pastor, magkakasala ako sa Martes. Future pa yun. No? Pinatawad na yun ng Panginoon. Ano ba gusto mo? Sige, wag na. Hindi na pinatawad. Kapatid, future sin ang tawag doon. Lahat tayo, future, 2,000 years ago. Kita nyo ba? Hindi ka pa ipinapanganak. Lahat na papunta ron, future. Walang hindi future. Anong future sin ang sinasabi mong hindi pa nagagawang kasalanan? Hello? Amen? Matagal na binako ang Panginoong Isus. Matagal na nagbayad 2,000 years ago. At nagbayad siya ng kasalanan, wala kang pake, wala kang bahagi, wala kang ambag. Niwala ka doon, sinasabi, nag-cheer sa kanya, sige Panginoon, gawin mo yan. Sige, bayaran. Wala kang bahagi. Tapos ngayon, nakikibahagi ka sa pagpapatawad niya. Amen? Hallelujah. Amen? Mabuti ba ang Diyos? Mabait ba ang Diyos? Lahat na ito ginagawa ng Panginoong Hesus. Mapahinga ka lang. Ipaintindi lang niya ito, mapahinga ka na. Sa relihiyon, mga kapatid niya. Last. Ngunit ngayon si Jesus nagtamo, yung pangatlo, ng lalong mabuting pangako. Last na. Diyan na tayo, lalong mabuting pangako. Sa lumang tipan, may mga pangako din naman ang Diyos. Maraming pangako ang Diyos sa lumang tipan na ikaw ay pagpapalain niya. Mga kapatid, lamang pagpapalain ka sa kondisyon na susunod ka sa kautusan. Sa bagong tipan, mga kapatid, nasunod ni Jesus ang lahat ng kautusan, kaya pinagpala ka na. Kita niyo kaibahan? Sa lumang tipan, susunod ka muna sa kautusan ni Moses bago ka pagpalain. Sa bagong tipan, may sumunod sa mga kautusan para sa iyo, para ikaw ay maging pinagpala na. Amen? Amen! Hallelujah! No? Kaya nga, pinagpala ka na. Niniwala doon. Tingnan nyo nga katabi nyo kung mukha talaga sa pinagpala. Mukha bang pinagpala yung katabi nyo? Hallelujah! Lalong mabuting pangako ba? Hello! Lalo bang mabuting pangako ito? Lalong mabuting pangako. Bakit? Ngayon po, pinagpala ka na. Ang sitwasyon mo sa harap ng Diyos, pinagpala. Ang status mo sa harap ng Diyos, pinagpala, pinatawad, pinapaging ganap. Yun ang kalagay. Kahit anong dumitingin mo sa sarili mo, hindi totoo yan. No? Mas makapangyarihan ang nagawa ni Jesus sa iyo kaysa tingin mo sa sarili mo. Amen? Mas makapangyarihan ang nagawa ni Jesus kaysa tingin sa iyo ng kapitbahay mo. Tingin sa iyo ng kaaway mo. Amen? Kaysa sa tingin ng mga naninira sa iyo. Mas powerful at mas truth naman talaga yung tingin ng Diyos sa iyo ngayon. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon.
Ha? Mga kapatid, yamang ano daw, konklusyon, yamang tayo nga ay mayroong katiyakan sa magitan ng dugo ni Jesus, makakapasok na, ibig sabihin, kahit sino ngayon, pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos. Amen? Hindi. Ay, yung teaching na, maglilinis muna ako. Kapatid, ibig sabihin, nasa iyo pa rin yung paraan para makalapit ka. Ang sabi diyan, dahil sa dugo ni Jesus, na kaya lang tayo nakakalapit. Amen? Kaya lang tayo nakakapasok dahil sa dugo ni Jesus. Ha? Kahit na anong type pa ng dugo mo, hindi uubra yan. No? Gagamitin mo sa paglapit sa Diyos, mga kapatid. Dugo lang ni Jesus ang nagpaging ganap sa atin, kaya tayo nakakapasok ngayon sa kapanal-banalan dako. Ibig sabihin, kapatid, no? Kahit anong sitwasyon mo, araw-araw, pwede kang pumasok sa presensya ng Diyos. Amen? Sa devotion mo, sa prayers mo, kahit nga nasa tricycle ka lang, makakapasok ka sa presensya ng Diyos. Amen? Kasi noon, pumupunta pa, may lugar talaga para puntahan ang Diyos noon, sa templo. Yun ang bahay nila. Bahay ng Diyos daw, bumababa ang presensya ng Diyos. Pero ngayon, mga kapatid, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. No? Kaya nakabisikleta ka, kaya nasa ibabaw ka ng puno, nasa ibabaw ka ng bubong, andun ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka makakatakas, hindi ka makakalayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Kaya, tingnan mo, inahamon tayo ng Hebrews 4:16. Inahamon tayo. Let us therefore, ano sabi diyan? Come. Let us therefore come boldly. Saan daw? Unto the throne of grace. Wow! Tinawag ang trono ng Diyos. May pangalan. May pangalan ng trono ng Diyos. Trono ng biyaya. Throne of grace. Saan ka pa? Kapag throne of grace, trono ng biyaya, walang requirements na kailangan. Mga kapatid, wala po, mga kapatid. That we may obtain, sinigurado, tatanggap ka ng awa at ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. In time of need. Sino may pangangailangan? No? Lagi tayo. Ang tao lagi may pangangailangan. Ang challenge sa'yo, saan ka ba lumalapit? Ikaw naman kasi. No? Una ka pang lumalapit sa Bombay. Una ka pang lumalapit kung kani-kaninong may mauutangan, no? Na ipopost tuloy yung pangalan mo sa Facebook, napaparamdaman ka tuloy. Ang daming mga naniningil sa Facebook, yung mga naniningil nasa Facebook na, mga kapatid, no? Putulin natin sandali yung verse, sabi niya, no? Ang galing ng gumawa nito, let us come. Talagang giant print niya. Binigyan, ito naintindihan niya kung bakit nilakihan niya yung boldly. No? Ibig sabihin, lakasan mo loob mo, tapangan mo. No? Tapos, saan daw? No? To the throne of grace. Saan ka pa? Mga kapatid, lapit na, boldly, sa throne of grace. No? Ito, pinakamatindi sa lahat. No? Bakit nakatuntong ang tipan ngayon sa higit na mabuting pangako, no, na itatag? Because, ano sabi? Ilan sa mga pangako ng Diyos ang yes na? Ilan? Ilan sa mga pangako ng Diyos ang yes na at amen? All the promises of God, ang sabi diyan, in Him, in Jesus. Are you in Jesus? In Him, if you are in Him, if you are in Jesus, in Christ, all the promises of God are yes na. Hoy, yes na. Yes na. And in Him, amen, to the glory of God. Alam niyo po ba, may dalawang version yan eh. Ang sinasabi ko, ang teaching natin noon dyan, ang puhunan mo lang mag-amen. Talaga naman, nakakatulong yon. Pero alam niyo pala, ang amen, si Jesus pala yun. No? Ibig sabihin nun, yung amen natin, yung amen natin, nandun na. Si Amen, mga kapatid, si Jesus pala yun, yung pinaka-yes ng Diyos, yung pinaka-amen natin, nandun na.
Amen? Kaya yung amen, mga kapatid, no? Hindi na ako, kung minsan, meron nag-amen, mawarak-warak yung boses, yung lalamunan sa kaka-amen. Ano? Meron naman, hindi makapag-amen. Akala mo, pasmado yung lalamunan. Hindi man lang makapag-amen, nahihiya sa katabi, mga kapatid. Pero mga kapatid, wala na pala tayong iniintindi. Mag-amen ka o hindi, nandun na yung amen natin, ang Panginoong Yesus. At ang sabi, ang pinakamatindi dyan, ito yung isa, no matter, ang ganda rin ito isang version, isang translation, no matter how many promises God has made, gaano man karami yung nagawang pangako ng Diyos, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us. Yun yung una nating tinuturo noon. Pero ang totoo palang translation, mga kapatid, version, mga kapatid, yung Amen natin, nandun na. Amen? Ibig sabihin nun, yung Amen ng Panginoong Yesus sa Ama, aprobado na. Kaya lahat ng pangako, yes na. Amen? Lahat ng pangako ng Diyos, yes na. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, napakarami niyo pong pangako. At minsan, ang nakakalimutan namin ay ang lumapit sa iyo. Kami ay lumalapit kung kani-kaninong tao. Napakabilis naming mag-isip kung sino ang pwedeng lapitan, mahinga ng tulong, pero ang truth nandyan lang pala, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, sa Bible, na kung saan ikaw pa ang naghahamon sa amin. Let us come boldly, sapagkat pinapakita mo doon sa throne of grace, mahabagin ka, mabait ka, malalapitan ka, at sapagkat ikaw ay nagmamalasakit sa lahat ng aming pangailangan, lalo na daw sa oras ng aming mga pangailangan. Panginoon, maging sensitibo kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging sensitibo kami na sa time ng aming pangangailangan, ang una naming takbuhan, ang trono ng iyong biyaya. Salamat sa tipan na ginawa ng Panginoong Hesus. Salamat sa dugo niya, Panginoon, na minsan lang at magpakailanman ay pinatawad at pinapaging ganap kami. At salamat sa napakarami mong pangako na yes na dahil kami ay in Christ, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pering mo na. Para mapahinga ako.